Nasa Obando, Bulacan ang nakasusulasok na amoy mula sa nasusunog na Navotas landfill. Ang mga inilikas na residente langhap pa rin ang usok. Live mula sa Obando, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, gaano kalala ang sitwasyon dyan? Alam mo, Cheryl, masakit sa ulo, masakit sa mata, masakit sa ilong, masakit sa dibdib. Yan nga yung karaniwan ng dinadaing ng mga kababayan natin dito sa Obando, Bulacan na pangunahing apektado, bunsod nga ng tuloy-tuloy pa rin na makapal na usok na ibinubuga nung nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. At bukod dyan, dinadaing na rin daw nila yung epekto nito sa pang-araw-araw nilang buhay, lalo na sa kanilang kabuhayan. Makapal at nakakasulasok na usok pa rin ang bumabalot sa nasusunog na Navotas landfill. 5 araw ng ganito ang sitwasyon. Hindi lang Navotas ang apektado, kundi ang ilang tabing lungsod sa Metro Manila. Pati na rin ang bayan ng Obando, Bulacan. Sa tindi ng usok, kailangang ilikas ang higit 100 pamilya o halos 400 individual. Kabilang sa pinakaapektado ang barangay Salambao at barangay Binawangan. Ito kasi ang mga barangay na pinakamalapit sa landfill, kaya ang mga residente nito ang isa sa mga unang nakakalanghap ng nakakasulasok na usok. Isa sa mga naabutan ng News 5 sa evacuation center, ang 69 years old na si Nanay Asuncion Crisostomo. Noong nakaraang Biyernes pa raw sila pinalikas, pero bukod sa mainit na nga sa evacuation center, hirap pa rin silang huminga dahil umaabot pa rin doon ang usok. Medyo yung mata ko, lumabo po ng gabi yun. At sa usok. Napakabaho. Kaya panawagan ni Nanay, Kung ano po mga abot kaya ninyo sa mga taong mga kapalit po, mga inuubo, mga sakit sa baga. iniinda rin ni Mary Grace ang hirap sa paghinga. Ang problema niya, may sanggol siyang anak na kasama rin sa evacuation center. Dahil po sa sobrang sama po talaga ng amoy ng usok, naapektuhan po talaga yung mga bata po dun sa Lambao. Kaya po napilitan po namin na ilikas po talaga yung mga bata dito. Ngayon sa katunayan po kanina, umano po ulit yung usok dito. Sobrang napakabaho po talaga. Ang problema ngayon, hindi alam ng Obando LGU kung hanggang kailan tatagal ang sitwasyon sa evacuation centers. Apektado na rin daw kasi ang kabuhayan ng mga residente. Halos lahat ng mga taga Salambao hindi mangisda dahil pagdating ng alas 5, bumababa na yung hanging habagat kung saan kasi pag tumama na yung hanging habagat, ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Yung quick response fund kasi namin, sir, technically, hindi naman ganun kalaki considering na low-lying area and maliit na bayan lang si Obando. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbuga o misting na ginagawa ng mga bumbero. Yun nga lang, dahil low tide, hindi makasampa ang barge na nagdadala ng mga buhanging panambak sana para sa soil coverage operation nila. Nagmeeting naman na ang LGU ng Navotas at Obando, kasama ang DENR at BFP. Kasama sa pinag-usapan ang pag-iimbestiga sa dating operator ng landfill. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Administratively muna, yun po ang pag-uusapan bukas sa technical conference na gagawin ng EMB with the operator. So titignan po doon, unang-una, yung conditions po nung ECC, kung na-comply po nila. Cheryl, kung makikita nyo nga sa aking likuran, yan na yung Navotas Sanitary Landfill na hanggang ngayon nasusunog pa rin. Kita nga ninyo, nung hapon, wala pa yan, wala pang pag-alab dyan. Pero ngayon, mas visible na siya. At sa mga nakalipas na araw, for the past 2 nights,
na sinusubukan natin or binabantayan natin yung nangyayari dyan. Ganyan lagi yung nagiging sitwasyon. This time around nga lang, sabi ng mga residente dito sa Obando, kapag ka ganitong oras daw, madalas dito pupunta yung usok, yung makapal na usok at apektado nga yung paghinga nila, pati daw pagkain nila ng maayos, hindi man lang daw nila na isasagawa. Kaya ngayon, hindi naman dito nagpunta yung usok, kaya medyo maswerte nga raw sila sa pagkakataong ito. Yun nga lang, hindi pa rin daw sila sigurado kung kailan ba sila makakabalik sa kanilang mga tahanan. Dagdag natin na impormasyon, Cheryl, nauna na ring sinabi kanina sa joint meeting na isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Navotas, pati na rin ng Obando, kasama ang DENR at BFP kanina, nagsagawa na rin daw sila ng water testing para malaman nga kung naapektuhan na rin ba yung kalidad ng tubig dito, dahil ito ay magiging posibleng violation din ng PhilEco kung nagkataon nga. Bukas naman daw nakatakdaring magtungo si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways dun mismo sa apektadong lugar para pangunahan yung pagpapadala ng barge, pati na rin yung soil covering operations, dahil ina-expect nila at kinakailangan daw ng heavy equipment para matuloy yung operasyon na ito sa pag-apula ng sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Cheryl. Iyan, kumustahin din natin yung air quality dyan, lalo't halos 1 linggo na nga ang sunog. Cheryl, sa ngayon nga, kumpara nung kahapon, mas maayos yung kalidad ng hangin ngayon. Yan din ang sinabi ng DENR kanina sa kanilang pakikipag-usap sa media. At ngayon nga, sinasamantala ng ilan nating mga kapatid yung pagkakataon na ito na ipagpatuloy yung pagbebenta ng kanilang ibang mga tinitinda. Pati na rin yung pagbiyahe. Dahil sa likod ko may mga bangka nga, at dyan sila sumasakay kung tatawid sila papunta dun sa kabilang coastal area. Pero yung air quality, chine-check ba nila talaga? Cheryl, continuous yung monitoring ng DENR, particular na nga yung EMB department nila dyan, para malaman kung kada araw kasi yan, hindi nga lang kada araw parang at least twice a day sila nag-update dahil yung daloy ng hangin, yun yung nagdidictate kung anong kalidad din yung mapupunta sa isang lugar. For example, dito sa Obando, ngayon na hindi dumadaan dito yung usok mula sa landfill, maayos yung kalidad ng hangin. Pero posibleng sa ibang lugar, posibleng sa Malabon na yan, yung nasa likuran natin na naapektuhan ng usok na yan, doon posibleng mababa yung quality ng hangin. Tandaan natin, nung mga nakalipas nga na araw, pumapatak tayo sa red or orange to red. Big sabihin yan, ang identification yan, very unhealthy, particular na sa mga vulnerable sector or mga groups, kagaya na lamang yung mga may kapansan or may hika, mga bata, pati na rin mga senior citizen. Kaya sa kabila nga ng ganitong sitwasyon, kahit umokay ng bahagya yung quality ng hangin dito, ngayon, pinapa-require pa rin ng LGU ng Obando na magsuot ng face mask yung mga kapatid natin na nandito nananatili sa evacuation center dahil hindi natin masasabi, baka mamaya biglang dito naman magpunta yung usok at maapektuhan na naman uli sila. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.